So ito yung ano famous na K-drama shoot dyan. Yan. K-drama shoot. Yan, kita nyo yan, nilalakaran nila. Maraming ano yan, nag-shoot. Ngayon ay nandito po tayo sa Dongdaemun, Seoul. So maglakad-lakad tayo sa Cheonggyecheon River. So ngayon nandito na tayo sa ibaba. So tingnan nyo, napakalinis ng ilog nila dito. So malaking bahagi po ito ng kasaysayan ng Korea kasi nung unang panahon ito po yung pinagkukunan nila ng ano, maiinom, pinaglalabhan. Napakalinis ng tubig, may isda pa. So pupunta tayo sa ano, doon sa may pinagmulan ng ilog na to. So itong ilog na to ay tinatawag nila na Cheonggyecheon Stream. Kasi yung tubig is nanggaling sa ano, ilalim ng lupa. So ang start nito is doon sa may Gyeongbokgung Palace sa may Gwanghwamun. So maglakad-lakad lang tayo kasi marami ding naglalakad eh. Yan, bali ano na rin, exercise. Masarap kasi maglakad-lakad dito. Walkable kasi yung mga tao dito, mahilig maglakad. Yan, at saka ang ganda ng view. So dito pwede kang tumawid sa kabila. Yan. So at maraming isda. Yan, kita natin maraming isda. So bawal po yan galawin. Hindi po yan pwede galawin. So kapag ginalaw mo yan, siguradong kulong ka. Yan. So ang ano po nito, nung dati po ito naging ano, polluted. Nung nakita na research ko, naging polluted po daw ito. Kasi kita nyo sa mga gilid dyan ay ano po yan, mga bahay. At saka marami din daw squatter dito noon. Nung kasagsagan pa ng kahirapan ay punong-puno ng squatter. Tapos noong ano, naging development country na ang Korea, umasenso na sila, ay tinayuan daw ito ng expressway. Naging daanan daw ito. Tapos yung ilog ay nasa ilalim, natabunan na. So mas naging polluted na siya. Kaya nung ano, naging mayor si Lee Myung-bak ng Seoul, ay pinagdesisyonan niya na baklasin yung expressway. Tapos marami ang nagalit, marami ang nagprotesta dahil maraming nawalan ng ano, kabuhayan. Marami daw kasing nagdadaan dito na mga sasakyan. Tapos sa may bandang gilid na dyan, marami po daw yung mga ano, nagbebenta. Hindi pa daw yan mga building nung una. Sentro kasi ito ng pamilihan dati. Ito kasi yung pinakalumang pamilihan dito sa Seoul. Yan, makikita natin. Ang dami na nagtatambay. Yan. Para na siyang park. Tapos ang linis pa ng ano nila dito. Ang linis ng daanan, ang linis ng lugar. Yan, makikita natin. Napaka-disiplinado kasi ng mga ano dito, mga tao. Punta tayo sa may bandang doon, sa may dulo. Sarap maglakad kasi ano na, hindi na masyadong mainit. Medyo malamig na, papasok na kasi yung autumn. Tsaka dyan makikita natin ang tataas ng mga building. Dati hindi daw yan ganito. Squatter type daw kasi yung mga gilid-gilid nito. So mabilis lang talaga silang umasenso. Iba kasi yung mindset ng mga Koreans eh. At sa kanila talaga is yung ano, tinatawag nila na pali-pali or pabilisan. Walang sinasayang na oras. Kaya ano, umasenso talaga. Bawal kasi yung patamad-tamad dito. Hindi pwede sa kanila yan.
Tsaka marami ding ano dito, nagsushoot ng mga K-drama. Kita nyo yung bato na yan, yung ano, tinatawiran. Yan. Maraming nagsushoot dyan. Punta tayo sa dulo pa. Yan. Nakikita natin ang daming nagpipictorial. Lapit na tayo sa ano, yung pinaka simula niya. So maglakad-lakad lang tayo. At saka may mga ano pa dito. May mga street performer. Mga nagkakantahan. So, hindi mo naman maintindihan yung ano, kinakanta. So nandito na tayo. Ito yung pinakalumang tulay ng ano, Cheonggyecheon. Historical na ano po yan, historical na tulay. So punta tayo doon, maraming tao. Maraming nagtatambay doon. Yan, yun na yung pinakasimula. Pasok tayo dito sa ilalim ng tulay. Yan, nandito na tayo. Ito na yung pinaka-main ng ano, ito na yung simula ng Cheonggyecheon doon. So ang daming ano, ang daming nagbabasa ng mga libro. Mahilig kasi sila dito magganyan. Ayan, may mga mascot. So ganda. Ganda ng lugar. So ito yung ano, famous na K-drama shoot dyan. Yan. Mga K-drama shoot. Yan, kita nyo yan. Nilalakaran nila. Maraming nag-ano yan, nag-shoot. Punta tayo sa bandang doon. Daming tao. Ganda talaga. So, maglakad-lakad lang tayo. Ang ganda, ang daming tao. Yan. So, may nagpipiknik pa. Yung ano, kinakami ng ilog, yung stream. Yan. Yan, pinaganda lang nila. Pero ang source niya nasa ilalim ng lupa. Parang ano siya, parang bukal. Bukal na lumalabas sa ilalim ng lupa. So punta tayo sa taas para tingnan natin. Parang may event yata dito, ang daming tao. Ito yung bukal. Yan, pinaganda lang nila para ma-preserve. Yan lang wala yung ano, yung tubig. Yan. Ganda. Very happy.